Eto on the line mga kabombo, si Attorney Gilbert Andres. Mga kabombo, ang isa po nating ICC accredited lawyer, mga kabombo, and Executive Director ng Center Law Philippines. Magandang umaga po, Attorney, o magandang umaga po, Attorney Gilbert. Welcome po again sa atin pong programa. Bati muna kayo, Attorney, sa atin pong mga listeners and viewers. Oo, marhaing nga aga, Bombo Kir, kag sa mga listeners, viewers ng Bombo Radio Naga. Okay, yon. Eto, Attorney, kumustahin ko lang ang inyo, Attorney, kumustahin ko, Attorney, yung inyong mga paghahanda. Kasi ito, malapit na natin, Attorney, malaman kung ano ang magiging desisyon ng ICC dito sa kay former President Duterte. Ano ba, Attorney, yung inyong mga inaasahan dito sa magiging desisyon ng ICC regarding dito kay former President Duterte, Attorney Gilbert? Oo, Bombo Kir, actually bukas sa April 22, Wednesday po yan, 5:30 po ng hapon, Philippine time, mayroon pong mahalagang desisyon yung appeals chamber po ng ICC. Ito po yung tungkol sa issue ng jurisdiction. Kaya kami po, mga biktima po ng war on drugs, ay umaasa po na sana po dinggin po yung gusto ng mga war on drugs victims na talagang ipagpatuloy yung jurisdiction, na talagang i-confirm at i-affirm po yung jurisdiction para po talagang ma-prevent po yung impunity at ma-prevent po yung international crimes. Tapos hopefully po, after po hopefully ma-affirm yung jurisdiction, sa next week naman po inaasahan naman natin na magbigay po ng decision yung pre-trial chamber naman po sa confirmation of charges. At umaasa din po yung mga biktima na talagang matuloy na po ito sa trial proper. Okay po. Palagay nyo, Attorney, sapat na ba yung mga ebidensyang naipakita natin nung nakaraang paglilitis kay former President Duterte? Palagay nyo ba, Attorney, parang nakuha talaga natin sa atin yon yung parang pumabor yung ICC, Attorney Gilbert? Sa tingin naman po namin, sapat yung ebidensya po para po sa pag-confirm ng tatlong charges kasi ang mahalaga, Bombo Kir, hindi naman talaga yung proof beyond reasonable doubt yung kailangan po. Ang kailangan lang po ngayon ay substantial grounds to believe. At sa tingin ko po napaabot naman po yan ng prosecutor, at sinabi ko naman po nung confirmation of charges hearing na hindi naman po natinag ng depensa yung argumento at mga ebidensya po na pinisenta ng prosecution. Okay po. Etong sunod kong katanungan, Attorney Gilbert, kung halimbawa i-confirm ang charges, diretso na ba agad ito, Attorney, sa trial proper? Gaano katagal, Attorney, bago magsimula yung paglilitis? At kailangan ba, Attorney, manatili talaga dito sa dahig itong si President Duterte, Attorney Gilbert? Okay, dun po sa unang tanong, kung hopefully ma-confirm po yung mga charges laban kay Mr. Duterte, meron pong tinatawag na preparasyon po para sa trial proper. Ang preparasyon po, it will take po mga anywhere from 6 months po hanggang 1.5 years. So hopefully ang pinakamaaga, kung ma-confirm man to trial, ang pinakamaagang trial po ay mangyayari hopefully sa October of this year, o pwede po October of next year. Now, yung ikalawang tanong mo, Bombo Kir, kailangan bang manatili sa detention center si Mr. Duterte? Yes, dahil ganyan po talaga ang procedure sa ICC, kasi kailangan po nila ng personal jurisdiction. Kailangan po nila ng jurisdiction over the person of the suspect po. Kaya manatili po yung any suspect po before the ICC custody. Okay po. Eto naman, Attorney, kung halimbawa i-dismiss ng pre-trial chamber ang kaso kahit nandun pa si former President Duterte, ano, Attorney, yung mangyayari sa kanya? Kung halimbawa i-dismiss, palalayain na ba siya, Attorney? Makakauwi na ba siya sa Pilipinas kung i-dismiss, Attorney Gilbert? Kung sa hypothetical pong yan, Bombo Kir, kung actually ang wording not to confirm. Opo, kung hindi po i-confirm yung tatlo, ang hypothetical po niyan, pinapalaya po yung isang suspect kasi mawawalang bisa na po yung arrest warrant.
Ngunit in that hypothetical po, it does not stop, hindi po ito nagpapapigil sa prosecution para po mag-file po muli ng charges based on new evidence po na natanggap po nila. So yun po yung hypothetical po yun. Pero sabi ko nga kanina, ano naman po kami, kampante naman po kami, umaasa naman po kami na yung tatlo pong mga charges laban kay Mr. Duterte ay mako-confirm po. Okay po. O ito, Attorney Gilbert, maisingit ko lang na katanungan. Siyempre, hinihintay natin yung decision ng ICC. Habang hinihintay natin yung decision ng ICC, Attorney, ano ngayon, Attorney, yung kalagayan ni President Duterte? Siya ba nakakulong pa siya sa ICC or nakakalabas naman siya sa The Hague, Attorney? Ano yung conditions dyan ng detention, Attorney Gilbert? Yung any suspect po, kagaya po ni Mr. Duterte, ay nakakulong po yan sa ICC. Oo, sa kustodiya ng ICC. Hindi po basta-basta makakalabas yung isang ICC detainee. Kahit lang mag-cross the street, hindi po pwede yan. Kasi nasa custody sila ng ICC. If they go out, territory na yan ng the Netherlands at wala po sila sa kustodiya ng the Netherlands po. Kaya po hindi po basta-bastang nakakalabas. Number 2 po, kung meron naman pong kailangan sa kalusugan, pinoprovide naman po yan ng ICC at may facilities naman po yan. Kaya sinasabi ko po palagi na yung cost po per person per day po ng isang ICC detainee ay mas malaki pa po kaysa 5-star hotel kasi binibigay po lahat ng pangangailangan pangkalusugan at pati po sa diet po nila. Opo. Eto, Attorney, hindi ko kasi ito naitanong sa iyo dati. Kasi dahil kusa naman, Attorney, pumunta or dinala itong si Duterte sa The Hague, ibig sabihin ba dito, Attorney, tapos na yung usapin sa jurisdiction? Hindi na ba pwedeng gamitin, Attorney, nung kampo niya yung argument na walang jurisdiction, quote-unquote, ang ICC dito sa pag-uusap na ito, Attorney Gilbert? Oo, magandang tanong yan, Bombokir, kasi naka-appeal nga yung issue ng jurisdiction. Kung maalala po natin, noong October po of 2025, sabi ng pretrial chamber, may jurisdiction ang ICC. At nag-appeal po ang defense, kaya bukas po, Wednesday, April 22, about 5:30 p.m. Philippine time, maririnig po natin mismo ano ang magiging decision ng appeals chamber at pwede po nating pakinggan yan through YouTube po or sa Facebook page po ng ICC. Okay po, yun. Eto, Attorney, dito sa usapin pa rin ito, meron pa ba, Attorney, papel yung kasalukuyan nating administrasyon sa Pilipinas, itong si President Marcos Jr., dito kahit nasa The Hague na, ito nga pong si former President Duterte, kailangan pa ba, Attorney, ng kooperasyon ng Pilipinas para, yun nga, matuloy yung trial proper, Attorney Gilbert? Ay talagang kailangan po ng kooperasyon ng Pilipinas. Lalong-lalo na po, meron pong nakapangalan, publicly na name po ng mga other 8 indirect co-perpetrators po. Napangalanan po sila dun sa confirmed document containing the charges. At let's say, in a hypothetical, na nag-issue ng arrest warrant yung ICC, kailangan po ng buong kooperasyon ng gobyerno ng Pilipinas para po ma-implement po yung mga any ICC arrest warrant po, lalong-lalo na against dun sa 8 indirect co-perpetrators. Okay. Eto, Attorney, malaman din namin, ano po ba yung yung parang kaibahan ngayon na nasa The Hague na itong si Duterte kontra noong pinagdedebatehan pa lang kung isusuko siya dito sa The Hague? Mas mabilis na ba ang proseso dito, Attorney? Yung mahalaga kasi sa ICC proceedings, meron po muna silang jurisdiction over the person ng suspect. Hindi po uusad ang proseso ng ICC kung wala po silang jurisdiction sa
katauhan po ng suspect. Kaya mahalaga po talagang na-arrest si Mr. Duterte at na-surrender po siya doon sa kustudiya ng ICC. Kasi ito po yung pinakaunang hakbang po para po gumulong po ang proseso ng ICC. Kaya kung hindi po siya na-aresto, hindi po gugulong. O, napaka-rare ng mga proceedings kung saan gumugulong po kahit wala po yung suspects. Very rare po yun. Opo. Ano, attorney, yung reaksyon naman ng mga biktima and pamilya nung mga biktima ng war on drugs? Ngayong eto nga, parang nandito na sa dahig si Duterte. Mas lumakas ba, attorney, yung kanilang pag-asa na makakamit na natin ang justice? Kumusta sila, attorney? Opo, actually nung talagang narinig po nila nung news na naaresto si Mr. Duterte last March 2025, talagang nagpapasalamat po sila sa Diyos. Opo, talagang Diyos mabalos kasi parang hindi nila abot maisip na pwede palang mangyari ito at nangyari nga po. At lalong-lalo na nung sinurrender si Mr. Duterte sa kustudiya po ng ICC nung March 12 po. At nung nagsimula na po yung confirmation of charges hearing, talaga nagpapasalamat po sila sa Diyos. At alam nila na ito po ay unang hakbang tungo sa katotohanan at hustisya. At marami pa po silang mga hakbang na tatahakin. At kasama po kami dyan mga common legal representative for victims sa pagtahak nila sa mga hakbang na yon. Okay po. So ito, attorney, kung sakaling matuloy ito sa trial proper, makakaharap ba ng mga biktima, attorney, o ng mga kinatawan si former President Duterte sa hearing? Attorney Gilbert, and paano sila pinoprotektahan, attorney, ng ICC? Attorney. Kung trial proper na po, talagang required na po na umattend yung accused. O hindi na po suspect ang tawag, accused na po. Kasi na-confirm na po, ibig sabihin yung isang charge. So kailangan na po siya talagang umattend. At ang mga victims po, opo, parte po sila ng prosesong ito. At paano po ba pinoproteksyonan yung kanila pong security? O hindi po sila pinapangalanan ang mga biktimang na-admit po sa ICC as victim participants. Kaya wala po kaming sasambitin na mga pangalan ng kung sino man pong admitted victims. At kaya po hindi po namin ever pinapaharap po sa media para maproteksyonan yung kanilang identity, security at privacy po. Ito po yung mga hakbang na amin pong inadapt po at ito po ang tinatawag na do no harm principle kasi maselang po yung konteksto nito kasi yung charges po na naka-charge against kay Mr. Duterte ay mga international crimes po. Okay po. Ito mga remaining question na lang, attorney, kayo ba, attorney, ay parang nakapag-submit na ng mga evidence mula sa mga biktima? And anong klaseng ebidensya, attorney, yung mga na-submit nyo na? Pwede ba kayo, attorney, magbigay ng mga halimbawa nang hindi naman nalalabag yung confidentiality nila, attorney Gilbert? Well, yung talagang para sa mga victim participants, yung kanilang mga sinabit po ay yung kanila pong mga linagay po sa kanilang application forms. So, yun yung mahalaga, kasi doon po na susulat ang kanilang mga kwento po. Opo, at may mga attachments din po. At yan po talagang pinapaabot lang po sa ICC, hindi po yan napapaabot sa defense at kahit po sa prosecution. Kaya kami naman po pinag-iisipan, pinag-aaralan pa po anong mga next pong aming steps. Ang mahalaga ay nagko-coordinate po kami sa mga biktima po at sila din po pinapaabot nila kung ano man po ang kanilang mga views at concerns na gusto pong ipaabot sa ICC. Okay po. Eto, attorney, mahalagang tanong ito. Kung sakali, attorney, na i-dismiss naman ang kaso, kahit dito nga sa kaso ni former President Duterte, ano, attorney, yung magiging next move ninyo or next plan? And ano yung magiging parang mensahe nyo na lang dito sa mga biktima if ever man? Meron pa ba tayong ibang legal attorney na laban pagkatapos nito? If ever naman na ma-dismiss, attorney? Let's say hypothetical yan, Bombokier, In the hypothetical na lahat po ng 3 charges hindi po na-confirm,
Alam mo meron pa ring mga paraan ano, para maabot ng hustisya at katotohanan ang, kagaya ni Mr. Duterte. Isa po 'yan, isang paraan po ay tinatawag na universal jurisdiction, kung saan po ang ibang bansa po, lalong-lalo na sa Europa at sa West po, meron po silang mga batas kung saan puwedeng mag-file po ng criminal charges before them kung ang charge po ay an international crime kagaya ng crimes against humanity, kahit saan man po ito nangyari po. Yun yung tinatawag na universal jurisdiction. At pwede po yan i-file sa kagaya po, for example, ng Germany, Switzerland, the Netherlands po, mayroon po silang universal jurisdiction, Spain, Belgium po, Canada. Mga ilang examples lang po ito. Kaya pwede po namin yang i-invoke po sa isang hypothetical na lahat ng 3 charges ay hindi na confirm. Pero alam mo, maasa naman kami Bombokir na may Diyos ng hustisya at meron po talagang mangyayaring confirmation at yung pong inaasahan po namin. Okay po, yun. So ito attorney, bago tayo magtapos, siguro ano na lang attorney ang maiiwan nating mensahe muli? Una, sa mga biktima ng war on drugs, kaugnay nitong inaasahan nating resulta kung matutuloy ba sa trial proper yung case ni Duterte. And sa mga nakikinig sa atin, go ahead attorney. Oo, sa mga biktima po ng nangyaring war on drugs campaign, ano, patuloy po tayong umasa at manalangin po, lalong-lalo para sa jurisdictional na ano, no, decision bukas po. At sa next week din po na desisyon ng pretrial chamber sa confirmation of the charges hearing po. Patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong umasa, at patulong po tayong mamatiyag. At para naman sa lahat po ng ating mga kababayan, samahan nyo na po ang mga biktima po tungo sa kanilang landas para po sa katotohanan at hustisya. Kasi kung mapanagot po natin kung sino man po ang responsible para sa international crimes po, kagaya ng crimes against humanity, mapiprevent po natin ito na mangyari po ito sa future. At lahat naman po tayo protektado ng human rights at international criminal justice. Diyos mabalos po.